taliwas sa pinalalabas ng mga buwayang kongresista na wala daw ebidensya laban kay Martin Romualdez na siya ay isang sangkot sa malawakang korupsyon at pagnanakaw sa pondo ng bayan, partikular na sa flood control projects. Ngunit ngayong araw ay nagsalita na mismo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Aniya, may direktang utos sa kanya na huwag nang bumalik ng Pilipinas. Idiniin niya si dating House Speaker Martin Romualdez at ang administrasyon ni Marcos Jr. kung saan ginamit umano siya para pagtakpan ang kasinungalingan ng mga ito. Sa kanyang naging video ay nilaglag na niya si BBM, Pangandaman at Martin Romualdez, maging si Lucas Bersamin. Sila umano ang utak ng budget insertions. Ginawa nga daw isang poster boy si Zaldico ng kasinungalingan nila Martin Romualdez, BBM at ng iba pang kasamahan. Isiniwalat nga ni Zaldico na si President Bongbong Marcos umano ang mismong nag-utos na magpasok ng nasa 100 billion pesos na pondo sa mga proyekto ng DPWH. Gid pa niya, imposible umanong walang alam si President Marcos sa kinapupuntahan ng mga pondong nakalaan sa mga proyektong pang-imprastruktura dahil pinaaprubahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman kay President Marcos ang mga nasabing proyekto. Idiniin pa nga ni Zaldico si President Marcos na nasa likod umano ng korupsyon sa flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Aniya, nagpulong umano sina President Marcos at Budget Secretary Amena Pangandaman noong 2024 tungkol sa utos daw ng Pangulo na 100 billion pesos budget insertion sa BICAM. Pinigilan din daw umano ni late Representative Martin Romualdez si Zaldico na umuwi ng Pilipinas kasunod ng medical trip niya sa Amerika noong July. Matatanda ang nagbitiw ng maaanghang na salita si President Marcos laban sa mga sangkot sa korupsyon sa DPWH sa kanyang State of the Nation address noong parehong buwan. Matagal daw na nahimik si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico dahil may utos umano sa kanya si late Representative Martin Romualdez na huwag nang umuwi ng Pilipinas sa gitna ng investigasyon sa korupsyon sa DPWH project. Sa isang video statement, sinabi nga ni Zaldico na tinawagan siya ni Romualdez noong July at sinabing manatili abroad kasunod ng banta ni President Marcos laban sa mga sangkot sa flood control scandal sa kanyang SONA. Hindi na raw mananahimik si Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ilalabas na ang katotohanan kaugnay ng talamak na korupsyon, partikular na sa flood control projects. Diretsahang idinawit ni Zaldico sina President Marcos at ang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez na ginamit umano siyang poster boy at panakip-butas. Kaya tila tugmang-tugma ang sinabi ni Vice President Sara sa kanyang naging pahayag. Diretsahang sinabi ni Vice President Sara na maaari na umanong ikulong ni Marcos Jr. ang kanyang sarili kung talagang seryoso ito laban sa korupsyon. Aniya, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na mayroon siyang pagkukulang. Git pa ng Vice Presidente, hindi raw simpleng pagkakamali ang nasaksihan ng publiko. Di lang maliit na pagkukulang, kundi malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Idinagdag pa ni Vice President Sara na kung hahabulin ng Pangulo ang mga umanay magnanakaw sa kaban ng bayan, dapat isama rin daw nito ang kanyang sarili dahil siya ang lumagda sa pambansang budget na inaakusahang ugat ng flood control anomalies. Narito ang full video ng pag-amin ni Zaldico at nilaglag na niya sina BBM at Martin Romualdez. Panoorin natin ang buong video. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig
Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Ngayong umami na si Zaldico na mismong naging kasabot nga nila BBM at ni Martin Romualdez sa budget insertion. Siguradong magdo-double time ang Marcos administration para hanapin itong si Zaldico at talagang nanganganib na ang buhay ngayon ni Zaldico. Kaya't habang maaga pa, Zaldico, aminin mo na ang lahat. Ano ang inyong opinyon? At mukhang mauulit ang pag-uwi ng pamilyang Marcos sa Hawaii. Isa ba itong Hawaii 2.0 dahil maging ang Muslim community nakatakda umanong magsanib puwersa ang maraming bilang ng mga Muslim at samahan ng One Bangsamoro Movement upang magsagawa ng 3 araw na kilos protesta sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ayon sa inilabas na pahayag ng One Bangsa sa pangunguna ng kanilang National President Maulana Alan A. Balangi sa kanyang Facebook page nitong Biyernes, nanawagan para sa lahat ng kapatid nilang Muslim na makiisa sa nasabing kolektibong pagkilos ng kanilang gagawin sa November 16 hanggang 18, 2025. Dito ay makakasama rin nila ang Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord at Kingdom of Jesus Christ at iba pang mga relihiyon. Ayon pa kay Noel Landeros Sarifa, 10 million Muslim will join the rally on November 16 to 18. This is it, pansit. Huwag hayaang tumakas si Marcos sa mga kasalanan niya sa bayan. Let the November 16 to 18 rally be a national call for Marcos to step down. Sama-sama po ang Luzon, Visayas at Mindanao. At sa pag-amin ni Zaldico na itong si BBM at si Romualdez ang utak ng korupsyon ang nakawan sa pondo ng bayan. Inaasahan ng taong bayan na sa November 16 hanggang 18,
Isang Vice President sana na ang uupo bilang isang Pangulo. Si Inday mismo ang nagbulgar na sina Martin at Zaldi ang may hawak sa pera ng Pilipinas, enabled by her former partner BBM. Ngayong dinawit ni Zaldi sina Martin at BBM, sasabihin nitong mga ibang anti-Duterte na bayaran siya ng Duterte at DDS na? Di ba bilib na bilib kayo noon kay Zaldi kasi anti-Duterte siya? That's a symptom of cognitive dissonance. Yung hindi nyo na ma-process ang mga info based sa reality kasi yung foundation ninyo ng logic at truth is unrealistic. Unrealistic in the sense that you think that Martin, Zaldi, and BBM are clean. At least, para sa akin at least, I see the Dutertes as humans who could also commit mistakes now and in the future. Kaya walang cognitive dissonance sa amin if may mapatunayan mang korupsyon sila. Kasi we are grounded sa reality. Sa mga anti-Dutertes naman, ang foundation nila ng politics is the thought that the Dutertes are single-handedly bad in all angles to the point that they got frustrated. Bakit ang dami nilang supporters at walang maikasong valid na corruption case against them? Also, the Dutertes are authentic. They speak their minds up kahit na alam nilang maraming magagalit. Mas maganda iyon kaysa iyong gumawa ng curated PR speech para maging kakampi lahat at magmukhang malinis. In reality, politics is multipolar. There's no such thing as single idea. Even the one-party system of China have differing perspective mismo sa loob ng Communist Party. And it's the largest parliament in the world. In reality, corruption exists in every human. Ang tingin nyo kasi kay Martin, Zaldi at BBM ay malinis, that's not realistic. Mapapag-cognitive dissonance talaga kayo. Mapapag-cognitive dissonance talaga kayo. Pilipinas, common sense please. Grabe yung mga putahe na nilapag ni Zaldi. Although sobrang juicy at may common sense naman kaming mga critic na hindi si Zaldi ko ang mastermind talaga. Magnilay-nilay muna kami ng kaunti. Baka naman script lang to. Oo, alam ng marami na may nag-uutos kay Zaldi based on common sense. Pero dahil sa trauma na mabudol ulit, hihintayin ko ang response ng admin kung bakit dinadawit sila ni Zaldi. Pero nakita ko iyong pagpayat ni Zaldi ko at pagnipis ng buhok niya. Yes po, ang mental health distress ng tao will convert into physical symptoms if hindi mo siya ma-process. Zaldico's appearance is the result of a normal and natural human process para ma-release ang negative energy niya spiritually and mentally. We support Zaldico's healing journey from his mental distress. His own recognition of the root cause of his mental distress is the start of healing. And it seems like he is now ready to tell his truth and ready to face the consequences, which is also part of the healing process. At least, si Zaldico, kung hindi man tanim narrative ang paglabas niya, ay makikitang he is a normal human with remorse, undergoing an expected psych process of coping by telling his truth is likely the start of this healing journey with readiness to face the reality and the byproduct of his previous actions. Ang problematic dito ay kapag iyong mga dinawit niyang walang remorse, hindi na po normal iyon. It's a maladaptive behavior kung ganon. Samantala'y binara naman ni Mr. Will Talker si Jam Magno na supporter ni Martin Romualdez na kahit obvious na isa talaga si Martin Romualdez sa utak ng nakawan sa pondo ng bayan ay pilit pa rin ipinagtatanggol ni Jam Magno. Panoorin natin ang buong video. Grabe itong si Jam Magno, ang tibay-tibay talaga ng sikmura no? Halata mo talagang wala ng konsensya. Dinidefend pa rin niya. Si Tambaloslo, sabi niya, no matter what you say about the speaker, he's not a coward. He did not flee or play sick or use dramatics to avoid accountability. Ba ni mo. Tibay din ng apog mo no? Grabe. Ang laki ba ng binayad sa'yo? Kitang-kita mo na. Andyan na ang ebidensya. No? Pinakita na ni Zaldico yung ebidensya. Tapos ikaw, ide-depend mo pa. Kaya mukha ka ng tae sa mga Bisaya Ha? What a perfect timing, mga lords.
nagsalita si Zaldico bago ang gagawing malaking rally ng INC. Sisi Club yan, no? Sisi Club yan. Kasi ni-reveal na ang katotohanan eh. Si Zaldico lang naman ang hinihintay natin magsalita, di ba? Si Zaldico lang naman yung hinihintay natin kumanta, di ba? Eh, kumanta siya. Ang ganda-ganda pa ng tono. Hindi pa sintonado. Patay kayo. Right timing, right timing, right timing. Kawawa lang si Zaldico kasi aside na siya yung pinagbibintangan ng lahat. At buti na lang nagsalita siya ngayon. Diba? Kasi sa pagkakaalam natin may mastermind talaga. Hindi lang yan si Zaldico eh. At imagine niyo mga lords, ang presidente pala at si Tambaluslos ang pumipigil kay Zaldicong umuwi ng Pilipinas. Oh my God! Bestado na kayo! Kaya sa INC, no? Grabing revelasyon to. And of course, hindi lang INC kasi sasama yung iba nating mga kababayan. Sana lang talaga mga lods, matapos na to. And sa ating presidente, mensahe ko lang po sa inyo, habang maaga pa, baba na kayo. Nakakahiya na po. Sa pagdagdag ng grupo ng Bangsamoro Movement na siyang dadagdag sa rally ng Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord at Kingdom of Jesus Christ, sila na kaya ang magpapabagsak at magpapatalsik kay Bongbong Marcos sa kanyang posisyon sa pagkapangulo? Mauulit ba ang pagbalik ng pamilyang Marcos sa Hawaii? Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.